Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His unconditional love. Ganun din yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Unconditional. Ibig sabihin ng unconditional na walang kondisyon. Kahit makasalanan tayo, kahit wala tayong maibigay na mga monetary offerings or material things kay Almighty Father, tanggap niya tayo. Ang kailangan lang natin ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Magkaroon tayo ng faith sa Kanya na isa-save niya tayo, na itutuparin niya yung Kanyang pangako sa atin. Kung tayo ay magiging mabuting anak, susundin ang Kanyang mga kagustuhan dahil walang makakapasok sa langit ng may kadumihan. Baka sabihin niya, akala ko ba unconditional? So bakit kailangan malinis? Kasi wala makakapasok sa langit ng madumi. Kaya ngayon may pagkakataon tayo na gawing tama yung mga kamalian natin. Paano natin magiging tama yung kamalian natin? Magiging tama yun sa paningin ng Almighty Father. Pag i-dedicate natin ang buhay natin sa Kanya, i-deny natin ang sarili natin. Mamahalin natin siya ng buong buo. At yung pagmamahal natin ng buong buo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, mag-manifest yun through our works, like on how we treat other people. Makakapag-share tayo sa kanila ng magagandang salita about kay Jesus. Ibig sabihin good news, no? At makakapag-share tayo ng words of wisdom from the Almighty Father also. Kasi lahat ng mga magagandang bagay, hindi naman nanggagaling sa atin. Lahat ng magagandang bagay, galing kay Almighty Father, galing kay Jesus Christ. Kasi kung tayo, wala tayong magandang bagay na magagawa. Yung mga magagandang bagay lang, makukuha natin yon kay Jesus Christ, kay Almighty Father, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At yung pananampalataya na yon, di ba, merong fruits of the Holy Spirit yon na namumunga, no? So, nag-iiba tayo. Nagiging unti-unti tayong nababago yung puso natin. Unti-unti nagkakaroon ng love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. At magkakaroon tayo ng gifts of the Holy Spirit. Yung gifts of the Holy Spirit, hindi yun nababayaran, hindi yun nabibili, no? Pwede natin hingin kay Almighty Father yon, pero kusa niyang ibinibigay yon sa gusto niyang pagbigyan. Alam naman natin ang gifts of the Holy Spirit, no? Yung gifts of miracle, gifts of faith, knowledge, wisdom, gifts of prophecy, gifts of speaking in tongues, gifts of interpreting the speaking in tongues, saka identifying different kinds of spirits. Healing, no? Yung sa pala healing, miracle. Ayun. At alam natin na ang tunay na kayamanan ay si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Ang makasama sila in heaven. Malaki ang bahay ng tatay natin in heaven. Yung mansion niya. Ang tingin natin mansion, pero ang tingin ko castle eh. Kasi sa sobrang laki, sobrang ganda. At doon walang pain, walang suffering. Peace of mind ang meron doon. Kasi yung peace of mind, yung love, joy, galing yun kay Almighty Father.
Dati tayong may ganon nung wala pang kasalanan si Adan at si Eva, na namanan natin sa ninuno natin. Dati tayong may ganon, ngayon nawala sa atin dahil sa kasalanan, no? Pero ibibigay ulit sa atin ni Almighty Father yon dahil makakasama natin siya kung mapagtatagumpayan natin ang mundo na to. So, paano natin mapagtatagumpayan natin ang mundo na to? Babalik na naman tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Sa kanila natin kukunin ng strength. Dahil tayo mahina tayo. Mahina tayo. Mahina tayo nga nila lang. Mahina tayo dahil sa kasalanan. Mahina yung katawan natin. Hindi na tayo perfect. No? Kaya tumatanda tayo. Nangihina tayo. At yung buhay natin, yung maximum ay 120 lang. So kahit ano bang gawin natin sa buhay natin, hanggang 120 lang yung maximum. No? Kahit gaano kakayaman, wala. Hindi mo naman naabot yung 120 kahit gaano kakayaman, di ba? Naging swapang ka na, hindi mo pa rin maabot yung 120 years na buhay sa mundo na to. At kung maabot mo man ang 120 years sa buhay na to, iba na ang itsura mo, ma-enjoy mo pa ba ang buhay na to? Iba na ang itsura natin. Pag 120 years na tayo, mukha na tayong kahoy, no? Hindi ba ganon? Mukhang kahoy na. Hindi naman sa pamimintas, no? Mukha na tayong kahoy. Kasi nga, alam niyo naman yung texture ng kahoy, di ba? Ganun yung texture. Dahil yan, bunga yun ng ating mga kasalanan. Baka sabihin nyo, wala kayong kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Pero mapapansin niyo na yung mga tao na mas malaki ang kasalanan, sila yung mas malaki ang kanilang kasalanan pero napatawad sila sa kanilang kasalanan. Yun ang mas yung desire nila to serve God mas strong. Di ba nakalagay sa Bible, kinikwento ni Jesus, yung parable ng dalawang lalaki, yung isa malaki ang utang, no? Yung isa maliit ang utang. So, pareho niyang pinatawad yun. Sino ang mas magiging thankful? Yung mas malaki ang utang dahil nawala ang kanyang utang. Kaya mas magiging thankful siya dahil malaki ang kanyang utang pero na-cancel na lahat yung utang niya kumpara doon sa maliit lang na utang na na-cancel ang utang. Kung aaminin lang natin yung kasalanan natin. Dahil lahat naman talaga tayo pantay-pantay yung kasalanan natin. Ang pagkakaiba nga lang yung iba, inaamin nila. Kaya mas nagiging faithful sila and passionate at yung desire nila to serve God, buong buo ang bigay nila. Inuuna nila si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So last time, binasa natin ay 2 Timothy chapter 3. So, i-recap natin, So, itong kahit sinulat to ni Paul, guided siya by the Holy Spirit, ito ang pinapasabi sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus. So, sa last days ay magiging mahirap, no? I-recap natin itong 2 Timothy chapter 3. Kasi yung mga tao magiging lovers of money. Mamahalin lang nila pera. Kahit hindi nila mahal yung tao, pera to, mamahalin ko to, maraming pera to. Ganon yung mga tao. Dahil sa pera. Yung dignidad nawawala dahil sa pera. Yung integridad pinambibili dahil sa pera. So it's like prostituting yourself to other people via material things, no? And in exchange for your integrity, dignity,
moral values. So, lovers of money. Ang dami sa internet. Babae at lalaki. Pag may mga nakikita ko, what can you bring to the table? Mga ganon. Pag nakikipag-date, nakikita ko kasi, ano ba ang may bibigay mo sa relasyon na to? O lovers of money, hindi, iba magtatrabaho, ganun. Lovers of money, kailangan laging may kapalit. Ngayon, si Almighty Father, hindi siya ganun. Walang kapalit. Kaya nga, unconditional love ang binibigay niya sa atin. Kahit na makasalanan tayo. No? At mayayabang. So, yung mga reflex. So, pineflex niya itong mga kayamanan niya. No? Ayaw ni Almighty Father, no? Dahil wala tayong may pagyayabang. Ultimo, yung hangin na dumadaloy, or yung oxygen na dumadaloy sa katawan natin, galing kay Almighty Father. Yung kaluluwa natin galing kay Almighty Father. Kaya wala tayong may pagyayabang. No? Hindi tayo pwede maging boastful. Saka yung prideful. At saka may mga blasphemers din. Ito ang mga tao sa last days. So, ngayon, no, dami, blasphemers. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ sa mga cartoons, pinagtatawanan nila. Disobedient to parents, unthankful, hindi nagpapasalamat kay Almighty Father, unholy. Yung unholy is sexual perversion. Unloving, hindi mapagmahal, hindi nagpapatawad, unforgiving, slander, nagchichismis, naninirang puri, nambubuli, nagpapakalat ng kasinungalingan, without self-control, no? Hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo na gumawa ng tama. Pag gusto mo, magwawala ka. Brutal, walang pakialam, no? Despisers of good, ayaw ng kabutihan, ayaw gumawa ng kabutihan. Kasi may mga tao na pag gumagawa ka ng mabuti, sinasabi, ay, ang plastic mo, ipokrito ka, gumagawa ka ng kabutihan, ikaw, hindi ka pinaniniwalaan. So, despisers of good, tawag doon. So, pag sinasabihin ka, gumagawa ka ng kabutihan, ngayon maiisip mo, ay, parang mali yata ang gumawa ng kabutihan, mahal masama na lang ang gawin ko. So, ito ay mga demon-possessed. Mga taong ganito. Lahat na to. Traitors or traidor. Traidor sa lipunan, traidor na kaibigan, traidor na traidor na karelasyon, sa pamilya, nagtatraiduran, or betraying, ganon. Yung pinagkatiwala sa'yo, pero ang igaganti mo naman ay masama, no? Ayaw ni Almighty Father ng traidor. Kasi pag traidor ka, sinungaling ka na rin, no? Dire-diretso na yan. Pag traidor ka, ibig sabihin, mas mahal mo ang pera. Pag mahal mo ang pera ngayon, unloving ka. Kasi mas mahal mo yung pera. So nakikita nyo yung pattern ng kasalanan. Dikit-dikit siya. Headstrong, matigas ang ulo. Hindi mapagsabihan. Haughty. So ito yung haughty, no? Yung ano nga ba yung haughty? Arrogant. Arrogante. Lovers of pleasure. So yung lovers of pleasure rather than lovers of God, yung pleasure, no, yung pag-inom ng alak, yung mga droga, yung makaka-please ng kanilang mga senses. Naintindihan niya ba yon? Sense of touch, sense of ano yan, hearing, mga ganun, makaka-please ng kanilang mga senses. Lovers of pleasure yon, di ba? Pati na yung
pagkain ng madami, no? Tapos hindi ka namimigay, gusto mo lang masiyahan yung sarili mong katawan, o magkakasakit ka na, no? Dahil magtakaw ka, madamot ka. Rather than lovers of God, hindi ka nag-share kasi hindi mo mahal ang mga tao. Imbis na mahalin mo si God, mas minamahal mo yung pleasure. Having a form of godliness but denying its power. Merong form of godliness, mukhang tama ang ginagawa niya, may form ng godliness, ng kabutihan, pero yung power naman ni Almighty Father, dinedeny. So maraming ganitong tao, no? Especially sa may mga kunyari, tutulong ka sa tao, having a form of godliness, pero denying its power. Paano denying its power? Yung credit kinukuha mo. Imbis na itago mo yung pagtutulong mo sa tao, ang pinagkakalat mo pa na ako ang tumulong dyan, utang na loob niya sa akin yan. So, having a form of godliness but denying the power of God. Kunyari, mga taong matino, pero sa kaloob-looban, hindi naman totoo. Gaya ng isang tao na kunyari gusto niya yung society maging maayos, maging peaceful, pero may hidden agenda. At ang hidden agenda na yon ay para lang sa ikabubuti ng nasa upper echelon of the society. Hindi ko alam kung naiintindihan yung sinasabi ko. And ito rin yung isa sa mga, yung sa politics, no? Kunyari, tutulong sa mga tao, pero may kapalit, o iboto mo ako, but denying its power, having a form of godliness. Iboboto mo, tutulong kami sa'yo, ganon. So, godly to, galing kay Almighty Father to, pero may kapalit, denying its power. Dahil gusto nila may kapalit, iboboto sila, o kung ano pa man. And from such people, turn away. Huwag tayong didikit sa mga taong ganon, or huwag tayong lalapit dahil nakakahawa ang kasalanan. At ma-identify tayo kung lagi tayong nakadikit sa kanila. As Christians, pag may kaibigan ka na gumagawa na ito, tapos ma-identify, ay, ganon yung kaibigan niya, siya lang siguro ganon. So ma-identify tayo, and at the same time, meron ding tendency na mahawa tayo or gawin natin yung ginagawa ng mga nakakasalamuhan natin. Gaya ng nabanggit ko dati na nagiging uso yung gender identity crisis, no? Halos lahat na lang ng mga teenager ngayon sa ibang bansa ay mga gender identity. Hindi nila malaman kung anong kanilang kasarian. Nagbubulag-bulagan. Kunyari, hindi, mahal namin ang mga tao, kaya namin gusto na malaman nila ang kanilang gender, pero denying its power. Ano yung power na yun? Denying the truth. So, ang daming example, no? For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded with sins, led away by various lusts. So, kaya nabanggit ang mga babae, gullible women, dahil yung mga nanay ang nagtuturo sa kanilang mga anak. Yung mga, nakukuha naman ng mga nanay to sa mga labasan, gano'n, mga chismisan, nakikimingle, sa mga taong hindi naman dapat na samahan, no? So, nakukuha ng mga gullible women to, na loaded with sins, yung mga gullible women, kasi ang hilig sa chismis, ang hilig sa paninirang pure, ang hilig sa pera, ganon. At natututo to yung mga bata sa kanilang mga nanay, kaya nga gullible women, kaya lalong nagkakandaloko-loko ang buhay natin. Dahil natututo yung mga bata. Baka sabihin nyo, hindi lang naman gullible women, no? Kundi, kasi yung, kaya binabanggit ng gullible women, kasi yung time na to,
ang nagtuturo sa mga bata ay mga nanay, tapos yung mga tatay ay nasa trabaho, busy. Kaya ngayon, yung lumalaki ngayon mga bata, mga babae at lalaki, ganun ang nangyayari sa kanila, nagiging chain reaction. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Laging natututo, pero hindi nakakaalam ng katotohanan. Hindi malaman ng katotohanan. Natututo sila, pero yung katotohanan hindi nila alam. No? Corrupted na yung mind nila at nagpapakalat sila ng mga mali-maling mga doctrine or mali-maling mga values na may tuturo sa mga anak nila at sa society. So bilang isang servant ni God, tuturuan tayo na sundan natin mabuti yung salita ng Diyos. Magbabasa tayo ng Bible, kung yung manner of life ng mga prophets and the faithful followers of Christ on the Bible na nakasulat, no? Yan ang gagayahin natin, especially yung buhay ni Jesus. Yung purpose, no? Sundan natin yung purpose. Ang purpose ng life natin. Anong purpose ng life natin? Walang sasagot. Hindi ko kayo narinig. Ano yung purpose ng life natin? Ang purpose ng life natin is to be with the Almighty Father and Jesus Christ. Yun ang pinaka-ultimate goal. Master plan. Yun ang purpose ng buhay natin. So, we are on this earth to experience tribulations and tests para maging perfect tayo. Gaya ng ginto, no? Nakwento na natin dati na yung ginto. Pag hukay mo naman ng ginto, hindi naman talaga ginto yun. May mga kasamang mga impurities na mga other metallic substances, may mga buha-buhangin pa or soil. So dumadaan yon sa process para maging perfect na ginto or maging 24 karat. So tayo din, ganon. Yun ang purpose natin. Kaya tayo nandito sa lupa. Para maging perfect tayo like Jesus. Kaya pinadala si Jesus dito sa lupa. Siya ang ating pattern. At dapat tayo magkaroon ng faith, long-suffering, love, and perseverance. Dahil talagang hindi madali maging isang Kristiyano, makakadaan sa ng persecution. Sa family mo, sa friends mo, sa school mo, sa mga karelasyon sa karelasyon nyo. Ano ba yung karelasyon? Dapat isa lang yung relasyon nyo, no? Which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. So, nangyari na rin ito kay Paul. So, yung mga na-experience natin, ng mga trials and sufferings, na-experience na rin ito ng ibang mga tao, ng mga Christians. Gaya ni Paul, after ni Paul, naka-experience pa rin yung mga sumunod na mga servants of the Lord. Naka-experience lahat. Kaya walang exempted sa atin. Dahil yung master natin experience yung suffering, tayo rin makaka-experience ng suffering. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Sabi ni Paul, lahat ng yon ay tinulungan ako ni Lord para mapagtagumpayan ang mga persecution na yon. Sabi ni Paul. At napagtagumpayan naman talaga ni Paul dahil sa tulong ni Jesus Christ. Yes, and the whole desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kaya, alam na natin, no? Magsasuffer talaga tayo ng persecution. Hindi madali maging isang Kristiyano. Yung iba, no, nadadalian sila. Ba't sila nadadalian? Hindi natin alam, ano, kung ba't sila nadadalian. Pero mahirap talaga. Dahil
yung nandito sa Bible, yun ang susundan natin. Yung iba nadadalian sila kasi hindi naman talaga sinusunod yung Bible. Sasabihin na Christian sila pero nanloloko sila, nang-scam sila. Yun ang gawain ng tao ng mundo na to. Kunya-kunyari, having the form of godliness but denying its power. Okay? Kunya-kunyari lang. No? Pero kung tunay na Kristiyano ka, living godly in Christ Jesus, you will suffer persecution. But evil men and imposters will grow worse and worse. Padami na padami ang mga magiging evil or salbahe at mga impostor. Ano ba ang iba pang word ng imposters? Pretender, impersonator, deceiver, hoaxer, fake people, fake Christians, impostor na mga Kristiyano. Padami ng padami. Ano ba, nakakakita na ba kayo ng mga impostor na Kristiyano? Kunya-kunya rin Kristiyano, hindi naman. Pag yung trabaho nila wala sa Bible, yung mga sinishare nila wala sa Bible, impostor yon. False prophet ang kanilang leader, tapos yung kanyang mga members, mali din ang natutunan. Kaya blind leading the blind. Mga fake. Alam natin kung paano mag-check ng fake, no? Hindi nyo ba alam? Paano natin malaman kung fake ang isang Kristiyano? Titingin tayo dito sa Bible. Ha? Titingin tayo sa Bible. Ano ba ang sinasabi na tong leader na to? Si Jesus daw hindi raw God? O, check natin hindi sa Bible. Ha? O, pag binasa natin ang Bible, Genesis, Exodus, hahanapin natin ngayon, makikita natin, Jesus is God. Nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao. Walang prophet na nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Ha? Kaya di prophet si Jesus. Walang prophet na nabuhay after 3 days, no? Si Enoch, kinuha siya ni Almighty Father. Nawala na siya no? Kasi sinabi ni Almighty Father yun kay Moses sa Book of Genesis. Tapos si Elijah, kinuha rin ni Almighty Father. So, hindi sila nakadanas ng death. No? Kinuha lang agad So, si Jesus Christ, nakaranas siya ng death, namatay siya, nahirapan siya. After 3 days, nabuhay siya. At nakita ng mga apostles and disciples na umakyat siya ng langit. Maraming nakakita sa kanya. Si Enoch walang nakakita sa kanya. Ikunento lang ni Almighty Father kay Moses. Si Elijah ang nakakita lang sa kanya, si Elisha. Ngayon, si Jesus Christ, the Son of God. Pag sinabing Son of God, anong sabi nga ng mga Jew? Sinasabi mong Son of God ka, ibig sabihin, ipinaparis mo ang sarili mo na Diyos ka. Yun pa lang makikita natin na Diyos si Jesus Christ, okay? Kasi yung logic ng mga Jew noon, sinasabi mo na Son of God ka, ibig sabihin God ka rin. Yun ang logic ng mga Jew, di ba? Ayaw nila, kaya ayaw nila kay Jesus. Kasi, Son of God talaga, si Jesus. So, ibig sabihin, God siya. Kasi anak siya ng Diyos, God siya. Ano ba ang apelido nyo? No? Kung ano ang apelido nyo, yun ang tatay nyo, di ba? So, yung mga nagsasabing hindi Diyos si Jesus Christ, false prophet yon. Nakukuha lang nila yung kanilang mga katuruan sa kanilang leader na hindi naman nagbasa ng Bible. Konti-konti lang ang nakukuha. Excerpt lang, mga isang sentence lang to, isang verse lang to, itudugtong natin sa isang verse. Kaya nga, ina-encourage ko lahat tayo ng mga Christian, basahin lahat ng Bible ng sunod-sunod. Sunod-sunod. Ha? Huwag tayong lalaktaw ng
O sa verse, ano naman tayo lilipat? Kaya nga, di ba, ang sabi ko, sa pag magdi-discipleship kayo, at kukuha kayo ng elders nyo, pag kukuha kayo ng elders nyo, tingnan nyo talaga, kasi yung iba, kumukuha lang ng elders or deacons, ito, businessman to. Mapagkakatiwalaan to, makakatulong to sa ating organisasyon, kongregasyon. Hindi ganon. Alam ko yun eh. Ginawang deacon yung tatay ko. Yung tatay ko, ginawang deacon dahil lang sa businessman siya. Hindi dahil sa binababa ko yung tatay ko, no? Dahil tatay ko naman yon, nirespeto ko siya. Pero, yung isip ng namili sa kanya, kaya naman niya binili eh. Kasi, hindi naman kabisado, hindi naman nagbasa ng tatay ko ng Bible. Na lahat-lahat ng ganon. Alam ko yun kasi tatay ko siya, kasama sa bahay. Kaya kung pipili kayo ng deacon or elder nyo, i-check nyo, no? Kung pwede lang, meron ka exam, no? Dapat kilala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yung makakatulong, hindi yung dahil sa may mapera to, makakatulong to, makakapag-contribute to. May mga ganon, nakita na ako kahit sa ibang mga organization, nakita ko. Businessman, ginawang leader. Gusto ko tanong, ano ba ang alam niya? Nakafocus ba siya kay Jesus? Hindi ko maintindihan ng tao eh. Basta lang makitang mayaman to, gawin na natin itong para sakto na to na meron tayong tutulong sa atin. Hindi ganun. Nagiging mukhang pera ngayon eh, no? Nagiging mukhang pera ang kongregasyon. Having the form of godliness but denying its power. O kaya naman, ito, gawin natin itong, matapos, no? Gawin natin itong deacon kasi yung asawa nito, matagal itong umattend, eh. Yung babae kasi, di pwede maging deacon yan. Lalaki na lang. O, matagal lang umattend yung babae. Yung asawa niya, pwede gawin. Hindi ganon. Ha? Huwag kayong makulit. At saka yung discipleship training book, no? Nabanggit ko na dati, no? Wag puro paunti-unting verse, idiretso nyo. Kung magba-Bible study kayo, idiretso nyo. Huwag kayong lalaktaw. Kaya nga dire-diretso ang story sa Bible eh. Kasi ibig sabihin, dire-diretso natin babasahin, hindi yung laktaw-laktaw. Kaya lang nilagyan ng chapters and verses para lang madaling tandaan kung saan mahahanap. Hindi para kukuha ka lang ng isang verse, tapos ididikit mo sa isang verse. Hindi ganun. Para madaling mahanap, no? Ha? Yun ang purpose ng verse. Dati nung ginawa to ni Paul, ni Jesus, guided by the Holy Spirit, walang verse and chapters. Tao lang ang naglagay ng verse and chapters para lang mahanap natin kung saan dito sa Bible. Madaling hanapin. Kaya wag natin i-chop-chop ang Bible pag nagbabasa. At saka sa pagpili nyo ng deacon nyo at saka ng elders nyo, yung matino, no? Hindi dahil sa marami may ko-contribute na monetary funds, gagawin na ninyo yung leader or elder. Alam ko yun. Nakita ko yun. Kahit bata pa. Hindi gawin natin itong deacon. Ano to eh, businessman to kahit bata pa. Walang alam sa gagawing elder. Dahil lang sa may business. Hindi ganoon si Almighty Father, hindi ganoon si Jesus Christ. Ibig sabihin, kung ganoon ka, nagtitiwala ka sa business niya, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father.
Nagtitiwala ka sa kung ano ang mabibigay niya. No? Kaya nga, evil men and impostor will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them. Alam mo na kung saan mo natutunan yung mga tamang pag-iisip, no? And that from childhood you have known the Holy Scriptures. Simula pa ng pagkabata, alam mo na yung Holy Scriptures, nagbabasa ka na. Alam mo na, kilala mo na si Jesus, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Simula ng bata ka pa, alam ko na, ang kinakausap ni Paul dito, si Timothy, no? Alam ko na, kilala mo na si Jesus, alam mo na ang Scripture, nagbabasa ka na, simula ng bata ka pa. Kasi nga nabanggit si Eunice, tsaka si Lois ba yun? No? Nananay niya si Eunice, tsaka yung lola niya, si Lois ba? Ayan, lola niya si Lois. Nanay niya si Eunice. So, ito yung, sa verse 16 naman, ito yung pag tinatanong tayo, bakit sa Bible tayo titingin? Ano ang meron sa Bible? Bakit ka magtitiwala sa Bible? So, ang sagot, all Scripture is given by inspiration of God. So, from Genesis up to Revelation, given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Para maging tama ang lakad natin bilang isang Kristiyano. No? At ito ay pag kinokorek tayo, dito tayo titingin. Kaya nga ito yung manual natin pag may mga mali tayong nagawa. Titingin tayo sa Bible, titingin natin kung ano na nakalagay sa Bible, no? Kung may mga instruction, dito din tayo titingin sa Bible. For reproof dito rin sa Bible. At kung ano ang katuruan ni Jesus Christ, dito rin sa Bible. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dahil pag nasa atin ang scripture, nagbabasa tayo ng Bible, magiging complete tayo. Thoroughly equipped for every good work. So, nasa sa atin, dala-dala natin, equipped tayo, no? Na para makagawa ng tama. Magiging kompleto tayo. Kaya, i-encourage ko yung mga nagtuturo ng discipleship training, magbasa ng Bible, ituro nyo sa mga members ninyo. Ha? Hindi yung kukuha lang kayo. Nakakita na kasi ako ng discipleship training leaflet or booklet. Kukuha ka lang ng isang verse, tapos ididikit mo lang sa isang verse. Hindi ganon, ha? O ganon. Paano mo makikilala si Almighty Father kung ganon? Tapos pag naging nasa discipleship, alam ko na the discipleship, pag share na ako sa ibang mga tao. Ngayon, paano mo i-explain mabuti sa tao si Jesus Christ kung paunti-unti lang ang alam mo? No? Kaya dapat lahat babasahin. Ha? Kahit Genesis up to Revelation, babasahin. Walang lalaktawan na book. Walang lalaktawan na chapters. O, nilalaktawan yung chapters ang tungkol sa, diba, sa offering, sa tithes and offering. Pero pag tungkol sa tithes and offering, sa Malakay nyo titignan. Ito, ang tithes and offering. Ito na yung, tapos idudugtong nyo yung siksik ligado maapaw dito sa New Testament, diba? O, alam ko yun eh. Doon ang ginagawa ninyo. Hindi, babasahin nga para maintindihan lahat, no? Ha? O sino ako ngayon para tinuturuan ko kayo na kasi nga natuto ko, tinuruan ako ni Almighty Father na ganito ang gagawin. Kaya sinishare ko sa inyo. Ngayon kung ayaw ninyo, di gusto niyo, ayaw ninyo eh. At least sinabi ko na sa inyo, wala na akong responsibility. No, hindi na ako accountable. Sinasabi ko sa inyo, ha?
13, 40 minutes agad. Recap lang ng chapter 3. Oh, dito tayo sa 2 Timothy chapter 4. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead. Binibigyan kita ng commandment o inuutusan kita before God and the Lord Jesus Christ na siya magja-judge ng mga buhay at ng mga patay. No? Si Jesus Christ ang magja-judge. Si Jesus Christ ang magja-judge ng buhay at patay, di ba? May prophet ba nagja-judge ng buhay at patay? Oh. Kasi nanggigigil ako pag sinasabi ng prophet si Jesus eh. Kasi God siya eh. Hindi nagbabasa ng Bible yun eh. Hindi lang ako pwedeng makipag, ayaw ni Almighty Father ng debate, arguments, dahil walang kahihinatnan yan. Who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Ano ba ibig sabihin ng preach the word, be ready in season and out of season? Ibig sabihin ito, kahit anong oras, ready tayo to share God's words. Kahit anong oras. Dahil hindi natin alam ang oras, kaya kahit anong oras. Kung pupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam, mag-share ka pala ng Word of God doon, no? Kaya maging ready. Paano magiging ready? Basahin ang Bible. Ready nga eh. Kung ready ka, alam mo ang Bible nakasulat. Kahit bali-balik na rin ang Bible, alam mo kung paano mo i-explain sa mga tao. Yun ang pagiging ready. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. So, sabihin sa mga tao kung anong dapat nilang gawin. Sabihin sa mga tao kung anong kanilang makamalian. No? I-rebuke. Yun ibig sabihin doon. Kung may mali kang ginagawa, i-rebuke. Ano nga yun na open rebuke is better than secret love, no? Ano nga ang version? Proverbs 27 verse 5 and 6. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So, masasaktan nga yung kaibigan mo, pero may heal naman siya dahil sa sinabi mo. Pero yung iba, ipapatronize ka nila, pero kaya ka nila pinapatronize dahil hindi ka naman nila totoong kaibigan. Ito ang ibig sabihin nito. Kaya, open rebuke is better than secret love. Kaya dito, i-rebuke natin, sasabihin natin kung ano yung tama at kung ano yung mali na ginagawa ng mga tao. Kaya sinishare ko sa inyo to, magbabasa tayo ng Bible, pagpipili ninyo ng disciples, ng mga disciples nyo, elders nyo, and deacons nyo. So, ano itong exhort with all long-suffering and teaching, encouraging people. So, gawin natin to ng may pasyensya, no? At pasensyang magturo, no? Sa mga tao. Pag nire-rebuke, dapat with the love of God pa rin ang pagre-rebuke. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang oras na ayaw na nila ng magandang mga doktrina o yung tamang doktrina o yung tamang katuruan. Darating ang oras na yon. Sabi dito ng Holy Spirit na pinapasabi ni Almighty Father, darating ang oras na ayaw na ng mga tao madinig ang mga
tamang katuruan. Ayaw na nila ng totoo. Ayaw na nila makarinig ng totoo. Gusto nila kasinungalingan na, no? But according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Ayaw nila malaman ang katotohanan, kaya ang gagawin na kukuha sila or hahanap sila ng ibang mga magtuturo sa kanila na kung ano lang ang gusto nilang marinig, yun lang ang pupuntahan nilang mga tao. Ay, halimbawa, no, yung prosperity gospel preachers. Yayaman kayo. Ay, dito ko pupunta. Yayaman daw kami. Ayokong magpunta dun sa isang sa isang tao dun kasi puro kasalanan namin dinidiscuss niya. Hindi naman ako yayaman dun eh. Dito, sa may prosperity gospel preachers ako didikit. Kasi yayaman ako dito. O yan. Na? Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Doon sila lalapit. Ito yung yung siksik-liglig na tumaapa. Pag magbibigay ako rito ng 10%, mayayaman ako dito. O yun, yun ang itching ears that they want to hear. No? Ayaw nila ng katotoong katuruan. Mahahanap sila ng mga teachers na sa tingin nila ay makaka-please sa kanila yung mga magagandang bagay na gusto lang nilang marinig. Yun ang, ang galing ng preacher to. Ang sarap sa pakinggan ng mga sinasabi niya. Tungkol sa pagmamahalan, tungkol sa pagyaman, ganun. Pero ayaw nilang marinig yung tungkol sa mga kasalanan. Ayaw nilang marinig ang inheritance in heaven. Ang gusto nila lagi yung material things on this earth. Yun ang isa example. And they will turn their ears away from the truth. Ayawan nila ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Na si Jesus lang, na kailangan natin magtiwala kay Jesus na siya lang ang tag-isang Savior and Redeemer. Yun ang katotohanan. Ayaw nila yon. May iba, no? Ang gusto nilang gawin, gagawa sila ng kabutihan, ng tama, para masasave ako, ito tama ang ginagawa ko. Masasave ako. Hindi tayo masasave ng ating mga gawa. Okay? Masasave tayo ng ating faith in Jesus Christ at yung mga gawa na galing sa faith natin kay Jesus Christ, magmamanifest yon at makakagawa tayo ng tama. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Ano ba yung mga fables? Mga kwentong maling istorya. Yun ang kanilang susundan, mga maling istorya, maling katuruan. Yun nga, no, yung prosperity gospel preachers. At saka sa mga congregation, no, may mga networking din doon, di ba? Ba't nagkakaroon networking doon? Brother, sister, dito na tayo yaman. Christian ang may-ari nito. May mga attende na ganon. Kung ngayon meron meron din mga 2,500 years ago. Hindi. Noon nung bata pa ako, nakikita ko sila, nag-iisip ako eh. Bata pa ako, nag-iisip na ako ng kung ano. Ba't gano'n ng mga to? Ba't nagiging networking? Ba't gano'n? Bakit nagiging positive thinking ang turo? Yung positive thinking, no? Hindi yun kay Almighty Father, hindi yun kay Jesus Christ. Iba yung faith sa positive thinking. Okay? Dapat ma-identify natin kung ano yung faith sa positive thinking. Yung faith kasama doon si Jesus Christ at si Almighty Father, na kahit anong mangyari, si Jesus Christ at si Almighty Father ang tutulong sa atin. Ngayon, yung positive thinking, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, positive to, ito mong gusto ko mangyari sa ayat sa gusto ni Jesus Christ, ito mangyari sa positive thinking, yun ang positive thinking, no? Kasi, kaya alam ko yun dahil may mga Kristiyanong mahilig sa positive thinking. Nagiging motivational speakers. Nagiging motivational speakers? Ba't ganon? Imbis na ituro ay yung
kaharian ni Almighty Father, motivational speakers, para sa ikagaganda ng personalidad mo, ikakaganda ng buhay mo rito sa lupa. Hindi ganon ang tamang katuruan. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. So, alam ko rin to dahil naka-attend na rin ako sa isang congregation na gano'n ang ginagawa nila. Ang dami pa natin natin, no? Nagmamatsyag ako. Nanonood ako. Mahilig ako manood ng tao. Sino-check ko tama ba itong mga ginagawa ng mga to? Ganon. Ganon ako lagi eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, I just keep it to myself. Ngayon, hindi ko na kinikip. Yung sinasabi ko na sa inyo. Kailangan ko nang sabihin. Marami na akong naipon na napansin. Sinasabi ko na sa inyo. Yung mga mali. At kung ano yung tama. Ano ang tama? Yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Sa Jesus Christ. Saka si Almighty Father. Be watchful in all things, endure afflictions in the work of an evangelist, fulfill your ministry. Maging mapagbatsyag, tingnan mabuti ang mga pangyayari, watchful sa lahat ng mga bagay, at dapat patient ka at gawin ang trabaho bilang isang servant ni Almighty Father at gawin ng tama ang duty as followers of Christ. So, each one of us has a duty. Anong duty natin? To be of service to other people, to our neighbors. Hindi lang sa kapitbahay natin, lahat ng tao. Ano yung service na ibibigay natin na makita sa atin si Jesus Christ at si Almighty Father. Kasi may mga tao na pag binanggit mo si Jesus Christ, ayaw nila. Ngayon, para maniwala sila, kailangan nila makakita ng proof. Ano yung proof na yon? Be a living example. Magtataka ngayon yung mga tao, bakit ganun siya? Ganon na. Be a living example for the glory of our Father and Jesus Christ. So verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Malapit nang mamaalam si Paul. I am already being poured out as a drink offering. Nauupos na siya. Kumbaga sa kandila, nauupos na siya. Nangihina na siya physically. Alam na niya na mamamaalam na siya sa mundo. The time of my departure is at hand. Dinedicate ni Paul ang kanyang buhay kay Jesus Christ. Hanggang sa kamatayan. Kahit alam na niya mamamatay siya. I have fought the good fight. I have finished the race. Nakipaglaban ako. Maganda yung laban ko. Sabi ni Paul, I have finished the race. Natapos ko na. Yung takbuhan, yung contests, yung mga trials, sufferings, natapos ko na. I have kept the faith. Keep ko yung pananampalataya ko. Natapos ko yung race. Nandito pa rin sa akin si Jesus Christ sa puso ko, si Almighty Father. Ginawa ko lahat sa awa ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. I have kept the faith. Natapos ko na yung takbuhan, yung finish line. Nasa finish line na siya. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Alam ni Paul na ang nakukuha niya ay ang crown of righteousness.
which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. So, ano tong crown of righteousness na makukuha natin? Kung faithful tayo kay Jesus Christ, if we finish the race and kept the good fight, kept the faith, fought the good fight, anong makukuha natin? Crown of righteousness. And not only crown of righteousness, no? Maraming crown. The imperishable crown na makikita sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25. The crown of rejoicing sa 1 Thessalonians 2, chapter 19. The crown of righteousness, ito nga sa 2 Timothy chapter 4, verse 8. The crown of glory, 1 Peter chapter 5, verse 4. The crown of life, sa Revelation chapter 2, verse 10. So, ano ito? Crown. Madaming crown na binanggit. No? Magkakaiba ba yung crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory, crown of life, imperishable crown? Pare-pareho yun. Okay? Pare-parehong crown. Bakit crown? Yung crown is a symbol of royalty. No? Yung crown is symbol of royalty, and at the same time, victory, triumph, and honor. So, alam ni Paul na makakakuha, na victorious siya, na makukuha niya yung inheritance niya. Na nag-triumph siya. Honorable. Royalty. Hindi to physical crown. Baka naghahangad pa kayo ng physical crown. Ibig sabihin, pag naghahangad pa kayo ng physical crown, ibig sabihin, materialistic pa rin kayo. Yung turo sa amin dati, physical crown daw. Tsaka may narinig ako sa isang congregation, crown daw, physical crown. Iba-iba bro ang korte, iba-ibang mga nakalagay. Hindi natin kailangan yon. Kailangan ang crown natin si Jesus Christ. He is the crown of righteousness. He's the crown of glory, the crown, the imperishable crown. Mag-triumph tayo dahil kay Jesus Christ. Sila ang tunay na kayamanan. Kasi kung may iba-iba pa ba ang crown, mag-iinggitan pa ba ang mga tao? Ang crown natin si Jesus. Nag-triumph tayo. Naging victorious tayo because of Jesus. Kaya nga, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to those, to all who have loved His appearing. Okay? So, maintindihan natin yun, ano? So, yung mga nagtuturo ng discipleship dyan, sinasabi ninyo, yung crown of righteousness, physical crown yun. Alam ko, nagtuturo kayo ng ganon. Mali yun. Ha? Ang crown natin, si Jesus Christ. Kaya nga, magbasa tayo ng Bible. So, share ko sa inyo, yung natututunan ko, tinuturo sa akin ng tatay ko. Alam ko, may mga tao na hindi tatanggapin, no? Yung sinasabi ko. Pero, kung anong dapat sabi sa akin, yun ang sasabihin ko. Kung anong totoo, yun ang sasabihin ko. Hindi ako gagawa ng mga istorya. Dahil wala naman talaga akong alam sa Bible. Tinuturuan ako ng tatay ko, ng Almighty Father. Tinuturuan ako ng Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Hindi naman ako makakarap sa inyo kung hindi ako nagpe-pray. Nagmamalaki ko si Jesus Christ at si Almighty Father. Wala akong may pagmamalaki. Ang may pagmamalaki ko, yung tatay ko, at saka si Jesus Christ. Dahil sila yung tunay na kayamanan. No? Kung sa mundo na to, wala akong may pagmamalaki. Mas malaki may pagmamalaki ko. Si Jesus Christ at si Almighty Father. Kung sa sarili ko, wala rin din ako mapagmamalaki. So, pantay-pantay tayong lahat. Makasalanan tayo. At, nasave lang tayo by grace of God. Through Jesus Christ, our Savior and Redeemer.
Verse 9, be diligent to come to me quickly. Sabi ni Paul, bilisan mo na sana na makapunta na dito sa akin ng mabilis. As soon as possible. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica. So, iniwan siya ni Demas. May kasama siya, iniwan siya ni Demas. Crescens for Galatia. Si Crescens naman, umalis, nagpunta sa Galatia. Si Titus, for Dalmatia, nagpunta naman sa Dalmatia. Only Luke is with me, Kate Mark, and bring him with you, for he is useful to me for the ministry. So, ang kasama lang niya ay si Luke. Okay? Kilala naman natin si Luke. Siya yung nagsulat ng Gospel of Luke. So, itong get Mark, we don't know if this is John Mark, no? Pero sabi ni Paul, dalhin si Mark sa kanya. Kasi nakakatulong din sa ministry si Mark. And Tychicus I have sent to Ephesus. Inutusan naman niya si Tychicus sa Ephesus. Bring the cloak that I left with Carpus at Troas. So, yung may naiwan siyang cloak, or yung covering, no? Or coat, na naiwan niya with Carpus sa Troas. So, pagdating mo, dalhin mo yon, pati na rin yung mga books. Especially the parchments. Ano yung parchments? Yung parchments, dun siya magsusulat, si Paul. Or baka may mga nakasulat na sa parchments, no? Kasi yung mga book scroll na to, hindi natin alam kung anong mga klaseng scroll to. Baka ito yung Old Testament scroll or old, no? Pero book ang tawag dito, pero ang originally, wala namang book, no? Scroll nung unang panahon. Yung parchment, gawa yun sa balat ng hayop. Yung Egyptian, ang gamit ay papyrus or papyrus. Pero itong parchments, gawa sa, balat ito ng sheep or ng animals. Kung anong animal to, balat to. Kasi mas matibay, no? Leather. Hindi natin alam kung paano pinaprocess. So, dito sa verse 14, Alexander the coppersmith did me much harm. Sinaktan siya ni Alexander. I believe it's physically. Kasi, he did me much harm. Hindi lang emotionally, hindi lang psychologically, but physically. Kaya nga, sabi ni Paul, para na siyang drink offering na poured out na, nauubos na siya. Nanghihina na siya. Kasi pag nakakulong ka naman, wala namang, may doktor ba doon na tutulong sa'yo? May the Lord repay him according to his works. Kung anong gawa niya, yun ang ibibigay sa kanya ni Almighty Father. Sabi ni Paul, you also must beware of him. Mag-ingat ka rin kay Alexander, sabi ni Paul kay Timothy. For he has greatly resisted our words. Kasi ayaw niya sa mga salita natin. Sa salita ng Diyos na sinishare natin, ayaw niya si Alexander. At my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against him. So bilang isang prisoner, syempre iniharap siya sa husgado. So may defense siya, no? Pero wala siyang kasama. Iniwan siya lahat. May it not be charged against them. Sana hindi sila maparusahan dahil iniwan nila ako. Sabi ni Paul. But the Lord stood with me and strengthened me. Pero pinalakas ako ni Almighty Father, Jesus Christ, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear it. Sa pamamagitan ko, mai-preach ang Word of God, nang sa ganon madinig ng mga Gentiles or ng mga non-Jewish people ang salita ng Diyos. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. So, ipapakain siya sa leyon. Hindi siya napakain sa leyon. No? Nag-close siguro yung mouth ng leyon. Hindi siya kinain eh. So, sa Rome to, pinapakain nila yung mga Christians sa leyon.
sa Rome. Ha? Yung mga Christian sa Rome, ng Roman Empire, pinapakain ng mga Christian sa leon. And the Lord will deliver them, or the Lord will deliver me from every evil work. Si Jesus, i-deliver siya sa lahat ng mga masasamang gawain. And preserve me for His heavenly kingdom. At ipipreserba niya ako para sa kanyang kaharian sa langit. To Him be glory forever and ever. Amen. Anong ibig sabihin nito? Di ba mamamatay na si Paul? So, paano mo masasabing deliver me from every evil work? Ang sinasabi dito ni Paul, yung physical body niya ay nagde-deteriorate. Pero, yung kanyang spirit is strong in the Lord. Yung spirit niya, preserve ni Jesus Christ. Sinasamahan siya, iniingatan siya. To Him be glory forever and ever. Amen. Sa Kanya lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian forever and ever. Walang katapusan. Truly. Amen. Greet Priscilla and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. So, idiwan niya si Trophimus, no? Kasi may sakit. Si Erastus, naiwan sa Corinth. Kaya batiin daw yun si Prisca, or Priscilla and Aquila. Do your utmost to come before winter. Sana makarating ka rito bago ang taglamig. Dahil nga yung cloak niya, no? Giniginaw si Paul. Eubulus greets you, as well as Prudence, Linus, Claudia, and all the brethren. Marami nag-greet sa iyo, Timothy, sabi ni Paul. The Lord Jesus Christ be with your spirit. Grace be with you. Amen. Ang Espiritu ni Jesus Christ ay mapasa iyo. At ang awa niya ay mapasa iyo din. Truly. Ibig sabihin ng amen. Truly. So, makikita natin yung sacrifice ni Paul, yung kanyang paghihirap. Just to serve our King of Kings and Lord of Lords, our Redeemer. Yung love niya. Hindi nawala ang kanyang pananampalataya kahit na ipapakain siya sa leon, no? Kahit na binugbog siya ni Alexander. Hindi nawala. Nagtitiwala pa rin siya kay Jesus Christ. Kahit na manang nangihina na siya. Ganun tayo dapat, no? Example, si Paul. Sinunod niya yung example ni Jesus Christ. Kaya tayo rin susundan din natin yung example ni Jesus Christ. Kahit kailan hindi tayo iwan ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Dahil mahal na mahal na tayo. Next time, no, yung iba naman ang babasahin natin. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon or time ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father, mayroon naman tayo ibang book na babasahin. Kasi hindi ko pa alam kung ano ang babasahin ko. Dahil sumusunod ako sa tatay ko, kung anong babasahin ko, yun ang babasahin ko. Kasi sobrang grateful ako kay Almighty Father, saka kay Jesus Christ sa pagmamahal at sa kapatawaran na binigay nila sa akin. Dahil marami akong kasalanan, no? Hindi ko alam kung marami rin kayong kasalanan. Ako marami ako. Inaamin ko, tao ako. At pinatawad ako ni Jesus Christ, Almighty Father. Kaya, mahal na mahal ko sila at ganoon naman din ang pagmamahal nila sa ating lahat. Mahal na mahal nila tayo.
Thank you and God loves us all so much.